Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Good evening. Okay, sandali lang po, no? Inaayos lang po para makita niyo po ako habang napapakinggan niyo po ang boses ko. Okay, wala pa po yung video natin, ha? Hmm? Okay, narinig niyo po ako? Inaayos lang po yung video, no? Dinig ka namin, Pastor. Oo, yung video eh. Medyo parang nawala eh. Sandali lang po, ha? Sandali lang po, antay lang tayo sandali. So, hindi po tayo makapasok sa video, mga kapatid. Pero narinig niyo po ako, no? Dinig, Pastor. Okay, ha? Okay, napapansin niyo po sa inyong screen, maliwanag po ba, no? Yung ating illustration, ano? Amen po ba? Amen, Maliwanag Pastor. po, Pastor. Amen Okay po. na, pasensya na po kayo, nawala po yung video eh. Okay, tayo muna po sa mandaling manalangin, aming Diyos na banal, buhay, makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka po namin, niluluwalhati, tinadakila, pinaparangalan namin, ikaw Panginoon sa gabing ito. Sa iyo ang lahat ng papuri, Ama, sapagkat ikaw ang nagtatag ng iglesia, ikaw ang ulo at ang katawan nito. Panginoon, kami po ay bahagi ng katawan mo bilang isang iglesia, ang mga mananampalataya. Kaya po, Amang Banal, dalangin po namin sa liksikin mo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Linisin mo po kami, anuman ang aming mga kahinaan, pagkakamali na nagsisilbing kasalanang aming nagawa sa iyo, Ama, o sa aming kapwa. Hinihiling po namin na patawarin mo kami, aming Diyos. At dalangin po namin na ikaw po ang amin pong maging tagapagturo, ang banal na Espiritu na lumuluhog sa amin, kumakatag po sa amin, at katulong namin sa pagsasaliksik ng iyong mga salita. Ama, muli po, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang amin pong pag-aaral ng iyong mga salita. Sa iyo ang papuri. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Okay, as you can see po sa screen ninyo po, no? Nakikita niyo po, no? Kung hindi po yung nawawaglit sa inyo, yan po ay maaaring kasama natin sa panahong ito. Sandali lang po, no? Medyo sumasablay po yung ating video, ano po? Ayan, okay. Opo, i-remind ko lang po sa inyo mga kapatid ha, pagtutulong-tulungan po natin na ito po ay saliksikin, no? At hindi po natin pwedeng, katulad po ng nasabi ko, hindi natin pwedeng husgahan ang ating kapwa, no? Hindi natin pwedeng kastiguhin ang ating kapwa. Opo. Ang tutuklas po at kakastigo o susupil po sa ating mga sarili ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay?
Halos nakikita niyo po, nagpapang-abot po yung pangangaral po ng ating senior pastor na halos nagkakaparehas po, no? Pag yung aming pong, yung preaching niya po, no? Yung preaching ko, yung pagtuturo niya, yung teaching niya, at saka teaching ko nagkakaparehas po, no? Ibig sabihin po mga kapatid, may leading po ang banal na espiritu sa ating buhay, sa ating iglesia. Tignan po natin, verse 1 lang po, tapos lulundag na po ako, no? Mga kapatid, nung una, may mga huwad na propeta lumitaw sa Israel. Noon po, nung unang mga panahon, gayon din naman may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro na sila po ay nagbabalat kayo, no? Nakita niyo po doon sa illustration, no? Huwad na guro, huwad na mga propeta. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. Mga kapatid, titignan niyo po, ito po yung mga taong, pag titignan niyo po, huwad na propeta, huwad na guro, maging sila po, ano, kasama natin, ha? Mga taong tumanggap sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, pero tignan niyo po, bumalikwas. Umiba po ng landas. Nakakilala po yan, ha? Kaya po kung babalikan niyo po, mga kapatid, no? Ayan po siya. Amen po ba? Kung maliwanag po, nakakaano sa inyo po, no? Nakakaabot sa inyo. Okay, yan po yung mga huwad na propeta at guro. Nakakilala po yan, mga kapatid. Yan, lulundagan na namin. Okay, pupunta na kami sa letter B. Okay po, no? Pagpunta po natin sa letter B, yan, sandali lang po. Yan, okay, hold lang po tayo, no? Titignan natin po, isasalarawan po natin na yung panglabas na anyo at pangloob na anyo ng mga propetang huwad, no? Peke na nagdadala ng salita ng Diyos. Nagdadala rin po, no? Katulad natin, nagtuturo sila ng salita ng Diyos, nagdadala ng magandang balita, na po, hindi nila pinapakita po na ang dinadala nila ay bad news. Okay, ha? Diyan po tayo pupunta. Pero babasahin ko muna po na wala sa inyong screen, no? Kailangan po mag-note tayo, mga kapatid, no? Pasensya na po kayo, ha? Mag-note tayo, ha? Tutuloy ko lang po, no? Yung babasahin ko sa Jeremiah chapter 23. Ito po, hindi ko tinuloy po ito, ha? Makikita niyo po dito yung mga katuruan, ha? Na ipapakita ko saan tayo tumigil last Sunday. Ito po, punta niyo po ako sa Jeremiah chapter 23. Mag-note tayo, mga facilitator. Okay, para po pagdating po, loobin ng Diyos na dumating ang ating weekend worship service, no? Sa darating na Friday, marami po tayong i-discuss, no? Marami tayong may share sa nila. In Jeremiah chapter 23, no, kung saan tayo tumigil, isang klase po ng pagtuturo ito, ha? Sabi ko nga po, kulungin niyo po yung verse 17. Jeremiah chapter 23, verse 17. Isang katuruan po ito, ha? Babasahin ko po pababa, ha? Hanggang sa matapos po natin yung verses 32. Okay, 17, ulitin ko po yung 17. Palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig. Tingnan niyo po yung mga taong ayaw makinig, ha? Pinapangakuan nila ng mga huwad na guro at propeta.
Palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig sa akin, magiging mabuti ang inyong kalagayan. At sa mga ayaw tumalikod sa kasalanan, hindi ka daranas ng anumang kahirapan. Tingnan niyo po, mga kapatid, ang Biblia po ang magsasalarawan. Ipapakita ng Biblia kung ano ang katotohanan sa mga maling katuruan. Okay ha? Kulungin niyo po yun. Isang pagtuturo po ito, mga kapatid. Kontra po sa itinuturo po ng katotohanan. Uulitin ko po, verse 17, palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig, yung mga saradong tenga po. Okay, magiging mabuti ang inyong kalagayan. At ito pa po ang pangalawa, at sa mga ayaw tumalikod sa kasalanan, hindi ka daranas ng anumang kahirapan. Dalawang katuruan po ang makikita niyo po dito. Tuloy tayo mga kapatid ha. Yan po yung magiging discussion natin. Kaya po mga kapatid, no, bilang kapatid na nakakatanda ninyo, no, mag-note po tayo, no, wala po kayong makikita sa screen nyo, no. Talagang mag-aaral po tayo. Verse 18, subalit isa man sa mga propetang ito'y hindi nakakakilala kay Yahweh, wala man lamang nakarinig sa kanyang pahayag o sumunod sa kanyang utos. 11, ang puot ni Yahweh ay parang bagyong nangangalit, parang nag-aalimpo yung ipo-ipo na kanyang pababaksakin sa masasama. Tingnan niyo po yung puot ng Diyos ha. Pero sinasabi po ng mga huwad na propeta, walang puot ang Diyos sa mga taong ayaw tumalikod sa kasalanan. Walang puot ang Diyos. Yan po ang tinuturo nila, mga kapatid. Okay. Verse 20, hindi maalis ang puot ni Yahweh hanggang hindi niya naisa sa katuparan at nagaganap ang kanyang mahiwagang panukala sa mga huling araw, ay mauunawaan ninyo ito. Sinabi ni Yahweh, hindi ko isinugo ang mga propetang iyan. Lumakad sila nang hindi ko inuutusan. Nagpahayag sila ng aking pangalan, gayong wala naman akong sinabi sa kanila. Kung tunay nilang natutuhan ng aking mga salita, maipapangaral nila ang aking mensahe sa mga tao at sila'y magsisi at tatalikod sa kanilang masasamang gawa. Tingnan niyo po yung mga kontrang katuruan ha. Na po yung huwad na propeta, yung katuruan niya, kontra po sa katotohanan ng salita ng Diyos. Talatang 23, ako si Yahweh na nasa lahat ng dako ay hindi mananatili sa isang lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Alam ko ang aking ginagawa sa mga propetang sinungaling. Ginagamit nila ang aking pangalan at ipinamamalitang binigyan ko sila ng pangitain. Kailan pa ba kailan pa ba magbabago ang mga propetang ito na nangangaral ng kasinungalingan at nagpapahayag ng pandaraya ng sa kanilang mga puso? Akala nila'y malilimot, akala nila'y malilimot ako ng aking bayan dahil sa mga pangitaing sinasabi nila, gaya ng paglimot sa akin ng kanilang mga ninuno at naglingkod kay Baal.
Kung nananaginip ang isang propeta, dapat niyang sabihin, ito'y panaginip lamang. Ngunit kung narinig niya ang aking salita, ipahayag niya ito ng buong katapatan. Ano ang kaugnayan ng ipa sa trigo? Sabi ni Yahweh, parang apoy ang aking salita at katulad ng martilyo na dumudurog ng malaking bato. Ako'y laban sa mga propetang gumagamit ng salita ng ibang propeta. Ginagaya niya po, ano? Anong gagaya po siya? Makikita niyo po, ano? Okay, ako'y laban sa mga propetang gumagamit ng salita ng ibang propeta at sinasabing iyon ang aking mensahe. Ako'y laban sa mga propetang kumakatha ng salita ng sariling salita. Okay, suriin niyo po ang bawat talatang binabasa natin, mga kapatid. Verse 31, ako'y laban sa mga propetang kumakatha ng sariling salita. At pagkatapos ay sasabihin galing iyon kay Yahweh. Tingnan niyo po, no? Kathang isip niya, ang ipinapangaral niya sa tao ay hindi nagmula sa salita ng Panginoon, kung hindi kathang isip ng tao. Makikita niyo po yan, no? Makikita niyo po yan sa mga narinig niyo sa iba't ibang iglesia, pero wala tayong babanggitin, mga kapatid. Kung ano bang iglesia, nasa sa inyo na po yan, mga kapatid. Kaya suriin natin ang lahat na nangyayari sa ating buhay. Spiritually po, nasa sa atin po yan, mga kapatid, na? Okay. Verse 32, ako'y laban sa mga propetang nagsasalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila isinugo at wala silang kabutihang magagawa sa bayang ito. Mga kapatid, kikita niyo po yan, no? Kaya po maisasalarawan natin ang ating buhay, mga kapatid. Tayo ba talaga'y pinili ng Diyos? Hinirang ng Diyos para po ipangaral ang salita ng Diyos. Lulundagan ko na po yan, mga kapatid. Makikita niyo po sa inyong screen, no? Bilang illustration, para silang batis na walang tubig. Yan po yan, no? Yan po yung pagkatao niya, no? Pangloob at panglabas na anyo, para silang batis, yung mga huwad na propeta, huwad na guro. Mga nakakilala po ito, mga kasakasama po natin na mga mananampalataya. Kabilang po sa atin eh. Hindi nga lang natin alam, no? Kung sa loob ng iglesia natin ay merong maaaring isa, dalawa, tatlo, hindi po natin alam, no? Ang Diyos po ang nakakaalam niyan, mga kapatid. Makikita niyo po, no, ang batis po ba? Ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig. Tuyo, tigang, no? Batis siya pero walang tumutulo, walang katas. Walang pakinabang. Naglalakad siya, kumikilos siya bilang isang tao, pero siya'y tigang. Kumbaga sa puno, parang tuod. Mga kapatid, yan po ay isang pagsasalarawan. Okay, ito pa po ang isa. Ulap na tinataboy ng malakas na hangin. Tigang na batis, ulap na tinataboy ng malakas na hangin. Mga kapatid,
Wala po sa inyong screen, buklatin niyo po ang inyong mga Bibliang hawak o gadget po, no? Kung nandoon po kayo sa aklat po ni Judas o Jude, no po? Jude chapter 1. Isa lang po ang chapter 2, ha? Verse 12 and 13. Basahin po natin, mga kapatid. Kung ano ba tong tigang at ulap na tinataboy ng hangin. Verse 12 and 13, sinasabi po sa aklat ni Jude. Mag-note po tayo, mga kapatid. Okay. Napakalaking kahihiyan. Verse 12 and 13 po, ha. Napakalaking kahihiyan at kasiraang puri. Tignan niyo po ang sinasabi na salita ng Diyos. Ang sila'y makasama ninyo sa mga salo-salong pang magkakapatid. Nakikihalubilo po sila, ha, nang hindi natin namamalayan. Okay, live na live po yung pagkakasulat po nito, no? Sabi niya po, napakalaking kahihiyan at kasiraang puri na sila'y makasama ninyo sa mga salo-salong pang magkakapatid. Wala silang iniintindi kundi ang kanilang sarili para silang mga ulap na tinatangay ng hangin, ngunit hindi nagdadala ng ulan, mga punong kahoy na binunot na pati ugat at talagang patay na dahil hindi namumunga kahit sa kapanahunan. O season, kahit sa season, kahit po siya, no, halimbawa po, no, panahon ng mangga, darating ang panahon ng mangga, no, mamumulaklak, no po, mabubuo po yan na parang bunga, pero wala pong ma-harvest. Lilipas na naman yung darating na naman ang kapanahonan ng mangga, ang anihan, pero wala silang inaani. Mga kapatid, yan po ang pagsasalarawan ng mga huwad na guro o huwad na propeta. Verse 13, sila'y mga alon sa dagat na ang bula ay ang kanilang mga gawang kahiyahiya, mga ligaw na bituin na nakalaan sa madilim, sa, na nakalaan sa kadiliman, magpakailanman. Yan po pambihira, no? Kalalagyan po, no? May kalalagyan po ang mga propetang ito. Kaya lang po, mag-iingat tayo, mga kapatid, ha? Baka tayo po ay ma-deceive, no? Imbis na tayo ay mapupunta sa kaligtasan na kaloob ng Diyos sa atin, baka po ang kapuntahan natin ay kapahamakan. Hallelujah. Okay, tuloy lang po tayo, no? Para silang aso na sumuka ay muling kinakain ang nailuwa na. Yan po, no? Ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang kasabihan, ang aso pagkatapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwa na. Natalakay na po natin yan, no? Pagbasdan niyo po kung anong ibig sabihin po niyan, mga kapatid, no? Yung naisuka mo na. Ibig sabihin po, no? Huwag niyo na pong ibalik sa inyong pagkatao. Yung masama, huwag niyo na pong kainin muli, mga kapatid. Ang aso pagkatapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwa na. Sabi sa Kawikaan 26:11, ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso. Ang sariling suka ay balikan. Meron po ba sa ating ganito, mga kapatid? Paulit-ulit na nagkakasala. Amen po ba?
O mamaya po ha, alisto tayo po no sa pagnonote ha. Isasalaysay po natin ito. Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso. Ang sariling suka ay binabalikan nito. Iniluwa mo na ang masama, ang kasalanan, iniluwa mo na. Bakit bumabalik-balik sa'yo? Yan po ha. Seryoso po tayo, no? Just to listen, obey, and follow. Katulad sila ng baboy na pinaliguan ay bumabalik sa putikan. Ang baboy, kahit napaliguan mo yan, no, ay bumabalik sa putikan, mga kapatid. Hinango ka na eh. Nilinis ka na. Kapatid, lahat po tayo nilinis na ng Diyos mula sa pagkalusak ng kasalanan putikan. Hinango tayo upang dalin sa kaliwanagan. Kailangan pa ba natin balik-balikan yan, mga kapatid? Napakasakit naman po niyan, no? Okay, kung inyo po, samahan niyo po ako ha, sa aklat po ng Hebreo. Palagay ko po, hindi na natin uulitin na magkasala tayo, mga kapatid. Kasi ang mag-ano sa atin, ang susupil sa atin, no, ang didisiplina sa atin at magtutuwid sa atin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi sa Hebreo, pagmasdan niyo po yan, no, yung aso, no, na isinuka na, no, kinakain niya pa at ang baboy na pinaliguan bumabalik pa sa putikan. Tignan niyo po ang interpretasyon nito, mga kapatid. Hebreo chapter 6, beginning verse 4, 5, 6. Antayan po tayo, ha? Magbubuklat po tayo. Pero po, inote nyo po, mga kapatid. Okay, basahin natin ang aklat ng Hebreo. Kabanata 6, no? Chapter 6, 4, 5, and 6. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Tinalikuran na po nila ang kanilang pananampalataya. Nangangahulugan po, no? Sino po ba ang sumulat ng ating pananampalataya? Sino ang author ng ating pananampalataya? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tinalikuran niya ang kanyang pananampalataya. Nangangahulugan na tumalikod siya sa ating Panginoong Hesukristo. Nagrebelde po, no? Nakakilala po yan, mga kapatid. Ha? Verse 5. Okay, ang chapter 6 na Hebreo po. Dati, tignan niyo po ha, tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Number 1. Number 2, dati naliwanagan na sila. Nakalasap na ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Mantakin niyo po yan, mga kapatid. Tumalikod pa. Di po ba nakakalungkot naman? Dati naliwanagan na sila, nakalasap na ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Verse 5. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Tignan niyo po yung mga benepisyong tinanggap ng mga taong ito na naging huwad na propeta, huwad na guro, tumalikod sa kanilang pananampalataya.
Verse 6, tatlong talata lang po ito, no? Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid, kapag pala tayong mga Kristiyano, para makita po natin yung sarili natin, hindi yun ating kapwa po ang tinitignan natin. Dapat ang nagbabantay po, no, sa ating mga buhay, sa ating sarili, ay ang ating sarili. Natatanungin natin, mali yata mali ang aking ginawa. Tama ang aking ginawa. Kapag tama, mananatiling tama. Kapag mali, mananatiling mali. Tayo mismo po magtutuwid sa atin, mga kapatid. Pag mali ang ating tinuturo, sabihin natin, mali. Mali ka. Halimbawa po ako, mali ang aking tinuturo. Mali ka, Eduardo. Mali ka. Ganin mo po, sasawayin mo ang iyong sarili. Kaya po napakahirap po talaga ng mga ngaral, ng mga pastor, no po, mga evangelist, no po, yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi po talaga silang pwedeng samahan ng ibang trabaho. Kailangan focus ka habang tumatakbo ang mga araw, nalalapit ang iyong pangangaral, sinasaliksik mo ang salita ng Diyos. Okay ha? Ulitin ko lang po na verse 6, kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Napakasakit po, nasasaktan pala ang Diyos kapag ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya na tunay na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay at muling magkasala. Mga kapatid, nasasaktan ng Diyos. In chapter 10 po ng Book of Hebreo, verse 26, tingnan niyo po, no? Kapag nalaman na po natin ang katotohanan, at ito po'y panumbalikin pa tayo, no po, sa mga salitang hindi makatao, no po, mga fake na salita po ang ating gagawin, nasasaktan po ang Diyos. Okay, sa Hebrew chapter 10 verse 26. Kung nandun po kayo, ha? Yan po, bubuklatin natin mga kapatid bago tayo muling move forward. Tiyaga lang po tayo, ha? Sabi po sa verse 20, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala. Wala nang handog na maiialay pa para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Isang beses lang po, ha? Mga minamahal kong kapatid, isang beses lang po pinagbayaran ng Panginoon ang lahat ng ating kasalanan nang siya po'y mapako sa krus, kasamang naipako ang kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan natin lahat, mga kapatid. Seryosong seryoso pong usapan yan. Lahat ng kasalanang ginawa ng tao ay kasamang naipako po ng ipako si Jesus sa krus. Isang
beses niya lang po pinagbayaran ang lahat ng ito, mga kapatid. Amen po ba? Kung narinig niyo po ako, mga kapatid, say amen. Hallelujah. Seryosong usapan po yan. Okay, move forward po tayo, mga kapatid. Ang kasalanan ng mga taong ito ay makikita niyo po, no? Kung papaano po natin inaayos lahat, no? Pinag-aaralan, pinagsasama-sama, nililikom sa iisa po, no? Sa isang bahagi. Sabi po diyan, no? Lihim silang magtuturo ng maling aral. Okay. Mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Nandoon ka na eh. Sa tamang daan eh. Pambihira, no? Bumalikwas ka pa. Eh di naghahanap ka nga ng kapahamakan mo, di ba? Kailangan maging matalino po tayo, ah. Itatakwil nila si Kristo. Sabi po diyan sa 1C, pati ang Panginoong tumubos. Ang tindi po, no? Ang tindi po ng kalaban, no? Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil. Sila'y mga sakim sa laman. Hallelujah. Sabi po diyan sa 3A, 14C. Sa kanilang kasakiman, dililangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral. Nakathang isip lamang. Ayan, nakikita niyo po, no? Baka po tayo ay, baka po tayo, no? Mga Bible study leader, mga pastor, na po, mga kamanggagawa ng iglesia, pumupunta po sa mga bahay, na po na ang layunin po ng church, ng mga leader ay ang ibahagi ang salita ng Panginoon. Baka ito po ay nauubos lamang ang panahon natin sa pagkakwentuhan, mga kathang isip. Hindi talaga po ang ipinapangaral ay ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, ito po'y isang paalala po sa ating lahat. Okay, sa kanilang kasakiman, lililangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral. Nakathang isip lamang na ubos sa kwentuhan. Nagkakaroon ng mga pagtitipon, mga ah, prayer gathering sa kanilang mga tahanan o saan man dako ng lugar po, no? Pero nauubos lang po sa puro kwentuhan. Dapat hindi po katang isip, mga kapatid. Ang ipinapasa niyo po doon sa mga taong mapupuntahan niyo po ay puro kathang isip lamang. Dapat salita ng Panginoon ang marinig nila at tunay na tumimo sa puso ng bawat tao. Sila'y mga sakim at sila'y isinumpa. Pagnanasa ng laman at pakikiapid. Okay, tignan niyo po ito, ha, mga kapatid. Ha. I-note niyo po. Titignan po natin kung paano natin pag-aaralan itong sinasabi ni Apostol Pablo. Hallelujah. Pagnanasa ng laman, tignan po natin itong mga talatang to. Lalo na ang sumusunod sa mahalay na pagnanasa ng katawan at ayaw kumilala sa kapangyarihan. Wala silang hinahanap kundi ang pagkakataong makiapig. Wala silang sawa
sa paggawa ng kasalanan. Tingnan niyo po ha, buklatin po natin ang ating Bible mga kapatid. Sa aklat po ng Roma. Samahan niyo po ako ha. Chapter 7. Okay. Verses 14 to 23. Kung nandun na po kayo, no, say amen. Romans chapter 7, beginning verse 14 to 23. Okay, suriin po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ito po yung makikita nyo po pag pinag-aralan nyo, binasa nyo, pinagbulay-bulayan nyo, no? Sinasabi po dito, no? Plus, mind and spirit. Plus, mind and spirit. Okay. Meron po ba tayo nito, mga kapatid? Uulitin ko po, no? Flesh, mind, and spirit. Meron po ba tayo nito? Meron po tayo, ano? Meron tayong katawan, meron tayong kaisipan, at meron tayong spiritong nananalaytay sa atin. Okay, basahin natin, ha? Verse 14 to 23 po, bago tayo magmumove po, dahan-dahan. Alam natin ang kautusan ay spiritual. Okay, tignan niyo po, no? Yung kautusan po na ibinigay po ng Panginoong Yahweh sa pagkatao po ni Moises. Alam natin ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman. Spiritless. Okay. Nakukuha niyo po, ha? Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinakasuklaman ko ang siya kong ginagawa. Excuse lang po, no? Iinom lang po ako ng tubig. Iintindihin po natin, unawain natin ang salita ng Diyos. Okay. Verse 16, ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako sa mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kung hindi ang kasalanang naninirahan sa akin. Talatang 18, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawan. Katawang makalaman, may kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Bakit? Talatang 11, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Mga kapatid, ang bigat po, no? Tingnan niyo po yan, no? Okay. Plus, mind, and spirit. Kailangan po, mga kapatid, ha? Dito po ako magsasara, tatapusin ko lang po, no? Ipagpasensyahan niyo na po, no? Okay. Verse 20. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Talatang 21, ito ang natuklasan ko kapag nais kong gumawa ng mabuti,
ang masama ay malapit sa akin. 22, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Okay, ha? Flesh, mind, and spirit. Hindi sila magkasundo, mga kapatid. Sa iisang katawang lupa ng isang tao, ang tatlong bahaging ito ay hindi magkaunawaan. Okay, verse 23, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Nakikita niyo po, no? Lalaktaw po tayo ng 24-25. Tutungo tayo sa letter B po ng 25. Ito nga ang kalagayan ko sa pamamagitan ng aking isip. Pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Mga kapatid, dito po siguro ako pansamantala po natitigil na po sapagkat 9:33 na po. Sana po sa mga susunod pong muli nating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, basahin po natin ang salita ng Diyos. Habang binabasa po natin ang salita ng Diyos, napapakinggan po yung boses mo, napapakinggan po ng iyong tenga. At hayaan mo po siya na doon po sa kaibuturan ng ating puso, manahan ang salita ng Diyos. Sapagkat ito po ang magpapaunawa sa atin kung papaano po tayo mamuhay ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin hanggang sa matapos natin po ito, no? At tutuloy-tuloy po tayo sa 1 John, 2 John, no po, hanggang sa matapos po natin to, mga kapatid, ang pangalawang aklat ni Apostol Pedro. Salamat po sa inyong matyagang pakikinig at ang Diyos po magpala sa ating lahat.